Binabati ko yung lahat ng mga nakikinig dito. Tawagin niyo ako sa pangalang Miguel, isang simpleng tagabantay ng bahay sa bayan sa Mindoro. Kumbaga caretaker. Mahigit 10 taon na po akong naninilbihan bilang caretaker ng bahay ng mga Villanueva. Isang pamilyang may kaya pero matagal nang sa Maynila nakatira. Sa tagal ko na nga rin po dito, parang sariling tahanan ko na rin yung bahay na ito. Luma pero matibay. Gawa sa kahoy na nara. May 2 puno ng mangga sa harap, habang gulay naman po sa likod. Na madalas ko nga pong tinataniman ng kung ano-anong mga gulay gaya ng talong, sili at kamatis. Tahimik lang yung paligid namin. Medyo hindi pa naman ganun ka-develop nung mga panahong nangyari ito. Ilang bahay lang yung kapitbahay. At isa na puroon si Gemma, yung mismong kapitbahay ko nga. Maganda po itong si Gemma. Merong maputing kutis at kahit hirap na pong maglakad dahil sa aksidenteng nangyari sa kanya noon na nabundol nga raw siya noon ng isang tricycle. Pero talagang maganda naman siya. Lagi pa rin siyang nakangiti kapag nagkakasalubong kami. Mabait rin po ito at medyo madaldal. Lalo na kapag naghahatid nga ako ng gulay o mangga sa kanila. Ang asawa po nito ay tawagin naman nating Mario. Isang driver ng truck. At madalas po itong wala sa bahay. Dahil syempre marami po itong mga biyaheng kailangang gawin. Minsan umaabot ng 3 araw bago ito umuwi. Kaya madalas ay si Gemma lamang mag-isa sa bahay nito. Lalo na nga sa gabi. At doon nga nagsimula yung lahat. Isang gabi noon, mga bandang 9:00, ay kakalagay ko lang ng huling timba ng tubig sa gilid ng poso. Tahimik naman yung paligid. Tanging kuliglig at huni ng palaka lang yung maririnig. Mahangin din at medyo malamig dahil papalapit na nga yung tag-ulan. Habang naglalakad ako papasok ng bahay, ay napansin kong parang may kung anong amoy sa hangin noon. Mabaho na parang panis na karne o dugo. Baka may patay na daga lang. Sabi ko pa sa sarili ko. Pero habang lumalalim yung gabi, ay lalo ring tumitindi yung amoy. Parang kumakalat na nga sa buong paligid. Mag-alas 11 na rin po noon. Habang nagkakape pa nga ako sa may kusina dahil talagang gawain ko po ito, ay may narinig akong kakaibang ingay mula sa labas ng bahay. Medyo napalingon pa nga ako noon dahil parang tunog po yun ng tiktik. Napahinto ako noon at napatitig ako sa may bintana. Akala ko ay baka kung anong ibon lang. Pero kakaiba nga yung tunog nito. Hindi ito galing sa malayo, kundi sa itaas, sa may bubong ng kapitbahay kong si Gemma. Nanindig yung balahibo ko noon. Bumukas pa nga yung pinto sa kabilang bahay. At lumabas nga doon si Gemma. Kita ko mula sa bintana yung liwanag ng lampara sa loob ng kanilang bahay. Parang sumili po ito, nahalatang kinakabahan. Nagpalingalinga rin siya sa paligid pero agaran din pong sinara yung pinto. Bigla noong may anino kong nakita sa may bubungan ng bahay. Hindi ako nagkakamali. May kung anong gumagalaw doon. Mabagal pero mabigat. Parang taong naglalakad na nakayuko. Pero may mahahabang braso at pakpak na parang sa paniki. Doon ko nga po narinig ulit yung tunog. Pero parang pumapasok pa rin talaga sa tenga. Dali-dali akong lumabas noon. Dala yung lumang bolo na gamit ko sa paghahalaman. Nilakasan ko yung loob ko at tumakbo na nga ako papunta sa bahay ni Gemma. Naririnig ko na nga po siyang umiiyak sa loob. Humihikbi ito habang may kung anong kumakaluskos sa kanilang bubungan. Gemma! Gemma, nandyan ka ba? Ako to, si Miguel. Sigaw ko pa nga po noon at sinabi kong buksan nga niya ako ng pinto. Kuya Miguel, meron akong naririnig sa bubungan. Pasigaw naman po nitong sagot mula sa loob at saka na nga po ito kumilos. Nung bumukas na nga po yung pinto, agaran akong pumasok. Namumutla na po ito. Pawis na pawis kahit malamig nga yung gabi. Hawak rin niya yung kanyang tiyan at nanginginig ito. Parang may tao sa bubungan, kuya. Kanina pa yan eh. Sambit pa nga po nito na halatang natatakot na. Kumalma ka lang. Tutulungan kita. Ako yung bahala. Sambit ko naman upang kahit papano ay kumalma nga ito. Lalo at buntis nga po ito. Lumapit ako sa may bintana at doon ko nakita
Isang nilalang na nakasampa sa may bubungan. May mahabang buhok at balot po ng itim na balat yung katawan nito. May pakpak na parang sa paniki pero mas malaki. Kitang-kita ko po yon dahil parang naka-letter L po yung kusina nila Gemma, na makikita mo talaga sa bintana yung kabilang bahagi ng kanilang bahay kung nai-imagine po ninyo. Nakayuko po yung nilalang at sa liwanag ng buwan, nakikita kong nakalawit yung mahabang dila nito. Pilit na inaabot yung animoy butas sa bubungan. Napamura ko noon sa gulat. Aswang, walang duda. Sambit ko na lang. Agaran kong sinindihan yung lampara at itinapat doon sa may kisame. Sumisigaw rin ako ng dasal at hinahampas ko ng bolo yung poste ng bahay. Agaran kong sinindihan yung lampara at tinatapat ko doon sa parte ng bubungan kung nasaan nga yung nilalang. Sumisigaw rin ako ng mga dasal noon at hinahampas ko nga ng bolo yung poste ng bahay na parang sinasabi kong hindi ako takot sa kanya. Parang napatras po yung nilalang noon. Sabay may narinig akong lumipad papalayo. Narinig ko yung malakas na hampas ng pakpake. Lumipad po ito. Natahimik bigla ng sandali. Pero hindi ako nakampante. Alam kong babalik yon. Kinuha ko nga yung mga bawang na nakasabit sa may kusina ni Gemma. Pinagtabi namin sa mga bintana tapos nilagyan ko rin ng asin. Pati na rin doon sa parteng parang may bukas na bahagi ng bubungan. Gemma, umupo ka lang. Huwag kang lalabas kahit na anong mangyari ah. Sabi ko noon habang naglalagay ng asin sa paligid. Tumango naman po ito at nanginginig. Hawak-hawak pa rin yung kanyang tiyan. Habang nag-aasikaso nga ako noon, biglang may umalingaw-ngaw na tawa mula sa labas ng bahay. Hindi ordinaryong tawa. Parang pinipigilan pero malagim. Sabay meron ding tunog ng pakpak. Hindi ka makakapasok dito. Sigaw ko nga po noon. Lumayas kang demonyo ka. Sambit ko pa. Tumahimik po ulit. Pero ilang segundo lamang ay bumigat na naman yung hangin. Parang biglang nalamig yung paligid. Nararamdaman ko yung kilabot sa bato ko. Paglingon ko sa may bintana ay naroon po ito ulit. Nakadungaw. At kitang-kita ko pa pong nakangisi yung nilalang. Na parang nanghahamon. At sinasabing hindi siya titigil hanggat hindi nga niya makuha yung kanyang gusto. Napakapula ng mata nun. Matutulis rin yung ngipin at mahaba yung dila. Talagang nakakapangilabot sa unang tingin pa lang. Kahit anong gawin ko noon, ay talagang nanginginig na rin ako sa takot pero pilit ko lang na iniinda. Napatras nga po ako noon. Tinampas ko ng aking itak yung bintana. Ang lakas po ng pagkakahampas ko noon na talagang pinapakita kong hindi kami takot. Napasigaw po si Gemma noon pero lumipad ulit yung nilalang. Paikot-ikot lang po ito sa labas ng bahay. Kuya, Diyos ko, huwag mo kong iwanan dito. Sambit pa ni Gemma noon. Huwag kang mag-alala. Napakabait niyo sa akin kaya tutulungan kita. Sambit ko naman. Kinuha ko yung isang bote ng gas noon sa may gilid ng kalan. Diniligan ko nga ng kaunti yung paligid ng bubong at sinindihan ko yon. Gawa naman po yon sa yero. Nagliyab po yung gilid ng bahay noon. Pero syempre yung tipong hindi naman masusunog yung bahay. Talagang ginawa ko lang po yun nung marinig ko na naman na naroon na naman po ito at lumapag. At sapat lang din po yun para kahit papano'y magbigay ng liwanag sa dilim. Narinig ko ulit yung tawa nito. Pero ngayon ay parang galit na. Talagang lalapag po ito at lilipad rin agad bigla. Nakita ko yung anino nito na lumilipad. Mabilis po yun at paikot-ikot. Hanggang sa naramdaman kong biglang humampas yung hangin sa likod ko. Lalo at lumabas na nga rin po ako ng bahay noon. Sumugod po ito bigla. Napayuko ko siyempre. Sabay sinubukan kong tagain ito. At sa hindi ko inaasahan ay nagawa ko siyang tamaan. Talagang na-timing ko na sinubukan itong mag-dive upang dagitin ako. Nakita ko po itong inindayon. May dugo rin po sa talim ng itak. Pero parang kakaiba po yung dugo. Parang kulay itim.
at malapot. Lumipad po ulit ito papunta sa mangga sa harap ng bahay. Doon po ito tumigil. Sa liwanag po ng buwan ay kitang-kita ko po ito. Yung apoy po sa bubong noon ay siyempre nawala na rin nung naubos na yung gas. Babae po yun, pero parang halimaw. Ang pula ng mata, kakaiba yung katawan, at nakatingin lang po ito sa akin na parang hayop na gutom na gutom. Hindi mo siya makukuha. Sigaw ko po noon na pilit kinukumbinsi yung sarili ko. Lumayas ka dito. Dagdag ko pa, ngunit ngumisi lamang po ito. Tapos sa isang iglap ay lumipad naman po ito papunta doon sa may gulayan din sa likod ng bahay. Dahil syempre magkatabi lang po yung bahay namin nila Gemma. Tahimik po ulit noon. Binalikan ko si Gemma. Agaran akong pumasok sa loob. Umiiyak po ito pero kalmado na nga ng kaunti. Kuya, baka kunin na yung anak ko. Sambit pa ni Gemma. Wala na siya, pero hindi tayo pwedeng maging kampante. Magdamag tayo dito. Bukas pupunta na tayo sa pari. Humingi tayo ng tulong. Sambit ko naman at tumango naman po ito. Nagsiga po ako noon bago tuluyang manatili na sa loob. Pero habang tumatagal yung gabi, unti-unti na rin pong humihina yung apoy noon. Nasa gilid ako ng pinto. Hawak pa rin yung itak ko habang pinapakinggan yung paligid. Wala nang tunog ng pakpak. Wala na ring huni. Pero nanatili pong mabigat yung pakiramdam sa paligid. Mga 3:00 na rin po ng madaling araw noon. May narinig po ulit ako na ingay sa labas ng bahay. Akala ko'y hangin lang. Pero nang silipin ko, ay nakita ko po na parang merong gumagalaw doon. Lumabas po ako noon ulit. Dahan-dahan. At ilang metro lang mula sa bahay sa ilalim ng punong mangga, may nakita po akong parang nakalugmok na anino. Nilapitan ko yon. Nanginginig po ako. Pero nung papalapit na nga po ako doon, parang may bigla pong hayop na tumakbo. Mabilis po yon. At hindi ko na nga po naaninag kung ano ba talaga yon. Sa isip ko noon, baka yung nilalang pa rin po yon, pero medyo takot na rin po ito na kumprontahin ako. Lalo at alam niyang hindi nga ako magpapadaig ng ganon-ganon lang. Hawak-hawak ko pa rin po noon yung itak. At talagang wala akong balak na iwan si Gemma. Dahil sila po ng asawa niya ay naging mabuti talagang kapitbahay sa akin. Wala na akong pakialam noon. Pero hindi ko hayang makuha ng aswang na yun yung anak nila. Hanggang lumipas na lang po yung mga oras at hindi na rin po nagpakita pa yun ulit. Siyempre maya't maya po ay lumalabas ako ng bahay noon upang magpatsyag. Pero talagang wala na rin yung presensya nito. Kinabukasan ay dumating na nga rin po si Mario, yung asawa ni Gemma. At hindi po ito makapaniwala sa kwento namin. Dahil po doon ay dinala po namin si Gemma sa may simbahan at pinagdasal po siya ng pari. Sinabihan din ako na maglagay ng krus at asin sa lahat ng sulok ng bahay. Binigyan rin po kami noon ng holy water ng pari na maaari daw magamit ni Gemma kung sakasakaling bumalik pa yon. Pero sa kabutihang palad naman po, simula po noon ay wala na ring aswang na nagpakita. Pero hanggang ngayon, tuwing mag-isa nga ako sa bahay at naaalala ko yon, talagang kinikilabutan pa rin po ako. Yung tungkol naman po sa anak ni Gemma ay naipanganak naman po yun ng maayos at namuhay naman po sila ng tahimik. Tuwing nakakarinig po ako ng ingay sa gabi, kumakapit pa rin po ako sa ita ko na palagi nga pong nilalagay sa ilalim ng aking higaan. At napapatingin rin ako madalas sa bubungan dahil nga sa mga iniwang alaala ng karanasan kong ito. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga makikinig dito at paalam. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Itago mo na lang ako sa pangalang Wilbert, 29 sa kasalukuyan. Isa po kong masugid mo ring tagapakinig at nais ko rin na magpasalamat sa inyo sa pagpapaunlak na mabasa yung aking personal na kwento kung mapili po ninyo ito. Naganap nga yung kwento kong ito noong taong 2008. Sa pagkakatanda ko ay mga nasa 12 o 13 taong gulang lang po ako noon. Nang mga panahong yon ay pinagbubuntis po ni Mama yung bunso kong kapatid na tawagin naman nating Harvey. At nasa 5 buwan na po ito sa tiyan ni Mama noon.
Nang umuwi nga kami sa probinsya nila dahil dumating galing Amerika, yung nakatatanda niyang kapatid na tawagin naman nating Tita Lumen, pati na rin po yung pamilya nito. Bali ako, si Mama at si Tito Anselmo, yung kapatid nga ni Mama, ay bumiyahe from Bicol to Pangasinan. Kaya pa namang mag-drive ni Mama noon pero dahil sa kalagayan niya, ay pinakiusapan ni Papa yung isa sa mga kapatid ni Mama na ipagmaneho kami at babayaran na lang daw niya. Seaman po kasi si Papa at kasalukuyang nakasampa ng mga panahong yon. Kaya wala nga po siya doon upang samahan kami sa biyahe. Dahil sa perang alok ni Papa kay Tito Anselmo, ay wala itong kagatol-gatol na pumayag at pinagmaneho nga kami hanggang sa probinsya ng asawa nito sa Pangasinan. Literal na malayo nga yung probinsyang yon at talaga namang liblib dahil bulubundukin ito at medyo hindi pa ganun ka-develop dahil maputik at halos baku-baku pa nga ang karamihan sa mga daang aming tinatahak makarating lang doon sa bahay na tinutuluyan nila Tita Lumen. Talaga namang naninibago ako sa kapaligiran noon dahil kahit na taga-probinsya nga kami sa Bicol ay sa syudad naman po kami naninirahan. Hindi tulad sa lugar na yon na tila marami pa yata yung kalabaw kesa sa tao. Habang mabagal naming binabaybay yung malubak na kalsada, ay bigla na lamang napatigil si Tito sa pagmamaneho. As in biglang tapak po niya sa preno. Kaya halos mauntog nga kami ni Mama noon. Anak ng ano naman itong si Anselmo, ano bang nangyayari? Galit pang tanong ni Mama. Hindi agad ito nakasagot ng diretsyo. Bagkus ay nakanganga po ito at tinuturo niya yung isang malaki at patay na baka sa gitna ng kalsada. Hindi kami makadiretso noon dahil walang ibang madadaanan at hindi naman maiiwasan ni Tito yung bangkay. Unless meron ngang tumabi doon. At dahil sa walang tao sa paligid ng mga sandaling yon, ay dalawa nga kaming nagtulong na ialis yung baka sa daan upang makausad na nga yung aming sinasakyan. Habang nagtutulong nga kami sa pag-alis ng patay na baka sa daan, ay napansin kong tila kamamatay pa lang nung baka. Dahil medyo mainit-init pa po yung paa nito at katawan. Hayop naman dito pa talaga namatay yung buwisit na to. Gumilid muna sana siya at doon na nga nagpabawi ng kanyang buhay. Seryoso pero alam kong biro lang din ni Tito. Habang pinagmamasdan ko nga yung kawawang baka, sa kung anong dahilan ng pagkamatay nito, ay meron nga akong napansin na isang malaking sugat na tila kagat ng isang mabangis na hayop. Hindi ko pinahalata kay Tito pero palihim kong sinisipat yung katawan ng baka. At gano'n na lamang yung pandidiri namin nila Mama nang iniangat ko nga yung dibdib nito. At bumungad nga sa amin na wala na pala itong lamang loob. Talagang kinuha na. Bakit ganon? Parang inuna pang kunin yung lamang loob kesa sa mismong karne ng baka. Hindi ba nila alam na mahal yung presyo nito sa palengke? Saad pa nga ni Mama. Napakunot din ako ng noon nang mapagtanto na tila wala na nga ni isang patak ng dugo yung tumutulo mula sa katawan ng kawawang hayop. Kaya napaisip nga ako noon kung sino nga ba o anong nilalang yung maaring pumatay dito. Kinuha yung lamang loob at saka wala ring tinirang dugo sa kawawang hayop. Habang patuloy sa pag-iisip ay napansin ko sa hindi kalayuan yung isang matandang lalaki na sa pagtatansya ko ay mga nasa 70 hanggang 80 na rin yung edad. Naroon po ito sa isang gilid at nakahawak lang sa isang puno habang palihim na sumisilip. Panandalian akong bumitaw sa pagkakakapit sa baka upang pumunta sa matanda at kausapin ito. Pero hindi na po ako tumuloy noon sa paglapit dito nang masamyo ko na halos mapaduwal nga ako noon. Ayaw ko man pong mangusga pero ganun po talaga yung nangyari. Pagbaling ko ng tingin sa matanda, ay pinanlamigan ako ng tenga at likuran nang makita yung isang nakakapangilabot ng ngiti nito. At nagbibilog po nitong mga mata. Nung tinangka kong kausapin yung matandang lalaki, ay hindi po nito ako pinansin. At salip ay naglakad nga ito palayo. Nagsuot po ito sa likod ng mga kawayan at tuloy nang nawala sa aking harapan. Ano kayang problema nun? Pagtatanong lang naman sana ako Wika ako na lang. Nung maialis na nga namin ni Tito yung baka, muli na kaming nagpatuloy sa pagtahak sa daan.
Hindi pa kami tuluyang nakalalayo noon sa lugar, ay napansin ko naman ang matandang lalaki na nakangiti sa hindi kalayuan, habang matalas kaming pinagmamasdan papalayo. Weirdo man po sa aking paningin, ay hinayaan ko na lang din yung matanda, dahil mukha naman po itong mabait. Ilang minuto pa nga yung pagtahak namin sa mabatong kalsada, nang marating naman namin yung bahay na tinutuluyan nila tita. Sa labas pa lang ng bahay ay nakita ko na nga si Tito Benny, yung asawa ni Tita Lumen. At ilang kalalakihan pa na sa tingin ko ay kaanak niya rin na nagiinuman nga doon sa may bakuran. Hindi pa nga kami nakakababa ni Mama sa aming sinasakyan ay tinungo na nga po kami ni Tita at pinalabas sabay isa-isang hinalikan sa may pisngi. Pagkatapos ay inaya po nila kami sa loob upang makakain at makapagpahinga. Dahil sa layo ng biyahe na aming tinahak, makapunta lang doon. Naging masaya nga yung pagbisita namin yon nila Mama at nagbigay pa nga po si Tita noon ng mga chocolate. Nung hapunan nga ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagkukwentuhan. Bilang buntis po noon ay antukin po si Mama. Kaya naman palagi siyang inaasaran ni Tito na talagang masandal tulog. Bandang alas 8 naman po ng gabi habang nagpapahinga kami ni Mama sa itaas ng kwarto, ay nagkakasayahan po muna sa ibaba yung mga kamag-anakan sa side ni Tito Benny. Kasama na rin po nila doon si Tito Anselmo na nakikipag-inuman din sa kanila. Mahimbing po yung tulog ni Mama noon, habang ako naman ay nagbabasa lang ng mga messages sa cellphone mula sa mga barkada ko. At napakatahimik lang po ng kwarto kung nasaan nga kami. Kaya naman nung makarinig nga ako ng para bang may tumutok-tok sa pader, agaran po akong napatayo. Sa pag-aakalang pinagtitripan lang ako nila Tito Anselmo at nang makasama nito ay hindi na ako muna nag-react. Nagtulog-tulugan din po ako noon para kunyari ay hindi nga sila naririnig para mainip nga tumigil na. Natatawa pa nga ako nung una, subalit nung halos 5 o 7 minuto na nga yung lumipas ay hindi pa rin tumitigil ang mga mahihinang katok at tuloy-tuloy pa rin po yon hanggang makaramdam nga ako ng pagkairita. Nung hindi ko na nga matiis yung kung anong naririnig ko ay tumayo na nga ako upang hanapin kung saan nga ba ito nagmumula. Bawat sulok ay pinakinggan ko. Mga ilalim ng kama, pagitan sa mga pinto hanggang sa mapadako nga ako sa mga dingding. Talagang pinaghahanap ko rin. Halos lahat na nga sa kwarto ay sinuri ko, pero wala talaga akong napansing kakaiba. Hanggang mapatingin nga ako sa dingding kung saan nakaharap si Mama. Sa puntong yon ay napaisip nga ako dahil sa lahat sa kwarto. Ito nga yung parting hindi ko chinek dahil panigurado na maaabala nga sa tulog si Mama at baka mapagalitan pa nga po nito ako, kaya tiniwasan ko po doon. Saglit nga akong tumigil sa pagsasalita, pati yung paghinga ko ay tinigil ko na muna upang pakinggan kung doon nga ba nanggagaling yung tunog. Napangiti na lang po ako noon nang makumpirma kung doon nga ito nanggagaling. Dali-dali akong tumapat sa bintana ng kwarto na gawa sa kahoy at dali-dali po itong binuksan. Huli kayo, sigaw ko pagbukas ng bintana. Imbis na ako nga yung manggulat ay baliktad pa. Dahil naggulat ako noon nung bumungad sa akin yung isang matandang lalaki na hubot-hubad at parang siraulo na dinidilaan yung kabilang dingding kung saan nga nahihimbing si Mama. Kahit na bata pa ako noon ay bawal magmura, pero literal po akong napamura noon dahil sa akin nakita. Agaran po akong sumigaw noon upang makatawag ng atensyon, pati na rin tulong mula sa mga taong nasa labas, at mabuti na lamang ay mabilis nga yung ibang mga kaanak ni Tito Benny. Dahil unang sigaw ko pa lamang ay tumulong na nga po sila at nagsidatingan na agad. Nung makita ng dalawang kamag-anak ni Tito Benny yung matandang lalaking nakakapit sa pader, ay napasigaw po sila. Tsaka nagdamputan na nga ng mga bato at pinagbabato yung matandang lalaki sa pader. Tila may kung anong puwersa yung matandang lalaking ito at para bang hindi tumatama yung bato sa kahit na malapit lamang ito sa kanila. Umaangil po yung matandang yon sa kanila na para bang isang mabangis na hayop. Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw nga yung malakas na putok ng baril mula sa isang kaanak nila Tito Benny na pulis. Tawagin po natin siyang Manong Melchor. Sinubukan po nitong asintahin yung matandang lalaking yon gamit yung baril nito. Pero dahil sa kalasingan
ay hindi na po niya magawang maitutok ng maayos yung kanyang baril. Kaya sumasablay po ito ng paulit-ulit. Sa takot na baka makatama nga si Manong Melchor ng hindi dapat tamaan, inawat na po nila ito. Ngunit yung huling balang ipinutok niya ay mirakulong tumama sa balikat ng matandang lalaking yon, dahilan upang tumalon po ito paibaba. Lalapag pa lang yung aswang sa lupa ay sinugod na po yun ng ibang mga kaanak ni Tito Benny. Yung aswang po na yun ay pinaghampas nila ng kahoy. Kitang-kita ng dalawang mata ko na makailang ulit po itong tinamaan sa iba't ibang parte ng katawan. Pero katakatakang hindi na po nito yun iniinda. Bagkus ay pinagkakalmot pusel nito gamit yung naghabaan nitong mga kuko. Habang tuloy-tuloy nga yung kaguluhan sa may labas ay sinubukan kong gisingin si Mama. Pero hindi po ito nagigising kahit na anong yugyug yung gawin ko. Napakunot na lang po talaga ako ng noon nang maisip ko na sa lahat ng mga nangyayari, pati na rin yung mga ingay at mga putok ng baril, ay hindi man lang siya nagulat at nagising. At sali pa, para siyang batang masarap ngang natutulog. Nagtatatakbo na nga ako noon papunta sa may bintana nang muling magkaroon ng komosyon at ingay mula sa labas ng bahay. At pagdungaw ko pa ibaba, ay halos manluwa nga yung mga mata ko nang makitang may pakpak ng tulad sa isang paniki, yung matandang hubot-hubad. At dahan-dahan po itong lumulutang mula sa ibaba. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang to. Sinili pa nga po ng tampalasan si Mama noon na noon ay tulog na tulog, bago po ito tuluyang tumakas. Sa puntong yon ay literal kong napagtanto na yung tunay palang pakay ng aswang ay yung baby brother kong hindi pa naisisilang, dahil nasa tiyan pa nga ni Mama. Nang mawala sa pandinig ko yung pagaspas ng aswang na yun, doon palang nagising si Mama at nagtanong kung ano nga bang nangyari sa kanya. Ayon sa mga kaanak ni Tito Benny, may kung sinong nagsaboy daw sa aswang ng asin, dahil ano pang tumakas nga ito sa pamamagitan ng pagpapatubo ng kanyang pakpak. Hindi naman makapaniwala si Mama noon dahil wala daw siyang alam sa mga nagaganap at nangyari. Hindi din daw niya alam na muntik na siyang mabiktima ng isang aswang. Kinabukasan ay nagpatawas muna kami sa isang kilala at magaling na albularyo. Kung ano-ano nga pong seremonyas yung ginawa nito upang matanggal daw yung aming amoy, at pinag-iwan din po kami noon ng albularyo ng aming damit na ginamit namin, dahil isusuot daw yun ng albularyo sa isang putol na katawan ng puno ng saging upang akalain ng aswang na yun nga yung aming mga amoy, nang sa gayon daw ay hindi na kami nitong masundan hanggang sa Bicol, lalo at uuwi na rin. Nung pauwi na nga po kami, muli kami napadaan doon sa may kalsada kung saan nga may nakitang patay na baka. At sa oras po na yon ay literal po akong napaisip kung yung matanda bang nakita ko doon na pasilip-silip nung una ay siya ring aswang na nagtangka sa buhay ng kapatid kong hindi pa naipapanganak sa tiyan ni Mama. Pero dito ko na rin po tatapusin ito, dahil hindi na po namin yun nakaengkwentro pang muli. Maraming salamat po sa inyong lahat at paalam. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig dito. Tawagin na lamang po ninyo akong Iking. Isa rin po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig. Kaya nais kong magpasalamat sa pagpili ng kwentong ito kung sakasakali. Pagpasensya na po ninyo ito, dahil ito po yung unang pagkakataon na magbabahagi ako ng aking sariling karanasan. At yung kwento kong ibabahagi sa inyong lahat ay nangyari ilang taon na rin yung nagdaan. Mga 2018 po yata yon sa pagkakatanda ko. At nasa edad pa lang po kong mga 28 nang mangyari yung karanasang hindi ko akalain na magpapabago ng buhay ko. Nakabakasyon po ako noon sa trabaho dahil sa kasal ng Kuya Leroy ko, sa kabiyak nitong tawagin naman nating Ate Nora. At naganap yung seremonya sa probinsya nila Ate Nora sa Leyte. Hindi ko na lang po siguro papangalanan upang hindi magkaroon ng masamang konotasyon sa lugar. Yung eksaktong lugar ay itatago ko na lang. Hindi naman ganoon kaliblib yung lugar na ito, pero dahil literal ngang magkakalayo pa yung mga bahay, at yung pinakamalapit nga sa kanila ay halos kalahating kilometro pa yung pagitan, ay syempre alam ko na agad na liblib yung baryong ito.
Naginuman kami noon nung lumapit sa akin si Kuya Leroy. At bumulong na kung maaari daw ay bumili kami ng alak dahil kinapos nga raw yung kanilang mga nabili. Bilang pagsunod sa aking nakatatandang kapatid ay ginawa ko ngayon at sinama ko yung kapatid ni Ate Nora na halos kaedaran ko lang din na tawagin naman po nating Ninyo. At yung isa pang ang pinsan nito na merong owner na jeep na gagamitin nga namin papunta sa pinakamalapit na mabibilhan ng alak. Maaga pa naman ang mga oras na yon na halos mag-alas 7 pa lamang ng gabi. Yung tipong hindi pa naman nakakatakot. Halos maikot na nga namin yung lahat ng tindahang bukas sa kanila. Pero wala kaming nahanap na nagbebenta ng alak dahil karamihan sa mga yun ay upos na rin. Hindi kaya ay puro lang din mga beer at hindi naman yun yung inutos sa akin ni Kuya. Ano mga tol, may alam pa ba kayong mabibilhan? Tanong ko pa nga sa dalawa kong kasama. May alam pa naman pero medyo mapapalayo na tayo eh. Bungad na kasi yun ang kabilang bayan. Kung okay lang naman sa inyo, saad naman ni Banong, yung isa pa nga naming kasama. Dahil sa kagustuhan naming makabili ng maiinom may pumayag na nga kami ni Ninyo. Kahit na medyo malayo na nga sa kanila yung tindahang sinasabi ni Banong. Habang binabaybay namin yung madilim na kalsada papunta sa kabilang bayan, ay walang humpay kaming nagtatawanan at nagbibiroan. Palibasa ay mga nakainom na rin at medyo maingay kaming bumiyahe. Kakabakaba pa nga kami nung una nang matanawa namin yung madilim na kalsada. Bagong gawang kalsada lamang daw yon, sabi ni Banong, at walang ibang daan kundi doon lang. Ngunit kahit na ganon ay laking pasalamat pa rin naming tatlo ng maayos at matiwasay kaming nakarating sa paroroonan. Matapos nga kaming makabili ng mga alak para sa inuman, ay umalis na rin po kaming tatlo. Dahil ramdam rin naming tatlo na baka ubos na rin yung alak nila at maaaring hinahanap na rin kami ng mga kaanak ni Ate Nora. Sa muli naming pagbaybay sa mahaba at madilim na kalsada, gano'n na lamang yung gulat naming tatlo nang biglang may sumulpot na isang lalaki sa harap ng aming sinasakyan mula sa hindi matukoy na direksyon. Palibasa ay nagtatawanan nga kaming tatlo. At hindi talaga namin sigurado kung saan nga ba nanggaling yung lalaking yon. Sa gulat ni Banong ay bigla niyang piniga yung preno ng minamaneho niyang owner dahilan upang tumalbog nga kaming dalawa ni Ninyo. Payat at medyo manipis lang po yung hubog ng katawan ng lalaking yon. Madungis rin po ito at maraming galos na hindi namin alam kung saan nga ba nagmula. Karamihan sa mga sugat ng lalaking yon ay sariwa pa. Namumutla ito habang sapu-sapu yung kanyang tagiliran na tila ba may pinsalang tinamo. Galit na galit at tumayo si Banong noon sa jeep at dali-daling lumapit sa lalaking yon habang magkakasunod na pinagmumura ito. Hindi naman umimik yung lalaki at para bang nalilito ito kung ano nga bang nangyayari. Dahil dito ay nagmadali na rin kaming lumabas ni Ninyo upang awatin nga itong si Banong. Kapit-kapit namin si Banong nung mga sandaling yon nang bigla siyang nawala ng malay at natumba sa kanyang kinatatayuan. Agaran kaming natigil sa komosyon at agad na sinipat yung lalaking nakahiga at walang malay. Nang namataan nga ni Ninyo na tila ba may bakas ng dugo yung tagiliran ng lalaki, ay dali-dali niya kaming inutusan upang kargahin ito at ipasok sa loob ng owner. Dahil hindi nga namin alam na tatlo kung ano nga bang nangyayari at bakit ito nahimatay. Nag-aalangan man sa mga nangyayari, wala kaming imik na tumulong sa pagkarga sa sugat ng lalaking yon. Tandang-tanda ko pa na napangiwi kaming dalawa ni Ninyo noon dahil sa amoy ng masangsang na nagmumula doon sa lalaki. Habang bumabiyahe kami ay tila lalong tumitindi yung sangsang ng amoy. Na kahit nga si Banong na nagmamaneho ay nagre-reklamo na rin po noon. Kaya tinakpan po namin ito ng makapal na tela upang hindi masamyo at walang ibang makakita sa lalaking aming tinulungan. Kasalanan nyo yan, bakit nyo pa tinulungan? Paninisi pa nga ni Banong sa amin noon. Alangan namang iwan natin to doon. Baka mapagkamalan pa tayong nasagasaan to. Dali na lang natin sa pinakamalapit na barangay tong taong to tapos bumalik na rin tayo. Saad pa nga ni Ninyo. Binaybay na nga namin yung daan papuntang barangay nang hindi sinasadyang may makasalubong kaming grupo ng mga lalaki na may hawak na mga baril. Nung nakita namin ito ni Ninyo, ay talaga namang dinaganga kami dahil akala namin ay hold up yon
at masasamang tao yung mga lalaking yon. Ngunit mali pala kami ng hinala dahil nung mapatapat nga kami sa kanila ay binati ni Banong yung isa sa mga ito na siyang kakilala pala niya na tanod sa lugar na yon. Boss Paeng, bakit 10 oras na ng gabi gumagala pa kayo tapos dito pa kayo sa bagong kalsada? Ano bang meron? Mukhang kargadong-kargado kayo ng barila. Tanong pa nga ni Banong noon. Banong, ikaw pala yan. Tama ka, may hinahanap kaming tao. Nung dumaan ba kayo kanina dito, meron ba kayong napansing lalaki na umiidad ng mga 30 hanggang 35? Tanong pa nga ng tanod sa amin noon. Sa puntong yon ay tila nakaramdam ako ng kakaiba, lalo na nga sa paraan kung paano magtanong yung lalaki sa amin. Hindi naman agad na sumagot si Banong at minabuti niyang tumingin sa amin na tila ba may pinapahiwatig. Nang mapagawi nga yung tingin naming tatlo sa lalaking tinulungan namin, agad na pumasok sa aming isipan na baka ito nga yung hinahanap ng mga lalaking nagpakilalang tanod. Ititimbre na sana namin yung lalaki sa kanila. Nang kapitan nga niya kami ni Nino ng ubod ng higpit na para bang sinasabi nitong huwag siyang ituturo. Nagets naman po namin agad yon. Kaya mabilis na tumugon si Banong upang pagtakpan yung lalaki dahil akala namin ay nangangailangan talaga ito ng tulong. Naku boss, wala eh. Wala naman kaming nakitang lalaki. Bakit ano bang meron? Muling tanong pa nga ni Banong. Mahirap kasing ipaliwanag eh. Pero kung makita nyo man, ay iwasan nyo at agaran nyo ipaalam sa amin, okay ba? Wika naman ni Paeng noon na talaga namang nakakapanduda. Umusad na nga kami ng halos ilang dipa noon nang muli kaming tawagin ni Paeng matapos kausapin ng kanyang mga kasama. Paring Banong, ganito kasi yan. Yung lalaking hinahanap namin, isang aswang. Saad pa nga nito na tila kinabingin naming dalawa ni Nino. Bagaman taga Maynila kami ni Kuya Leroy, ay naniniwala kami sa mga kwento tungkol sa mga ganitong nilalang, kahit na wala pa naman kaming naranasan. Alam nyo kasi, ginapang ng napalasang aswang yun yung buhay nila Kapitan Dilino eh. Yung kapitan dito. At pinagtangkaan yung anak nitong 7 buwang buntis. Binaril daw ito ni Kapitan at tinamaan sa may tagiliran. Napuruhan daw eh, pero nagawa pa rin itong makatakas. Ayon pa sa ilang kasama namin, lalaki daw yung aswang at dito banda huling gumawi. Kaya nagbabaka sakali lang kami kung merong nakapansin. Dagdag pa nga pong kwento ng tanod noon. At halos panawan nga kami noon nang makitang umilaw yung mata ng nakayukip-kip na lalaki. Kulay pula po itong tila nagbabaga sa dilim. Nagsigawan nga kami noon ni Nino nang biglang humarap yung lalaki sa amin na may mabalasik na nga pong mukha at nakakatakot na itsura. Dahil dito ay nalerto nga yung mga tanod at dali-dali kaming tinanong kung ano nga bang problema. Nang bigla namang kumawala yung mabangis na nilalang sa loob ng owner ni Banong. Lumabas nga yung lalaking yon na noon ay parang mabalahibo na nga yung katawan. Yung pagmumukha nito ay talagang nakakapangilabot at mahaba yung kanyang dila. Agad nilang pinalibutan yung aswang na to at pinilit na makorner. Wala naman kaming maitulong sa mga tanod dahil pare-pareho kaming natatakot nila Nino at Banong. Hayop ka. Tinulungan ka namin tapos ganyan. Aswangin mo pa kami. Sigaw ni Banong noon habang galit na galit. Walang awang pinaulanan ng bala ng grupo nila Paeng yung aswang na ito. Pero maliksi po itong gumalaw hanggang maiwasan nga po niya yon. Ngunit nang sabuyan siya ng asin ng isa sa mga tanod na tumatiming lang noon ay direkta po itong tinamaan sa kanyang dibdib. Agad pong umusok yung dibdib ng lalaking yon at kasabay nito ang ubod ng lakas nitong pag-atungal na talaga namang nakakatakot sa mga naroon. Tatakas pa sana yung aswang na ito pero mabilis nilang nasilo yung nilalang gamit yung isang lambat na ubod ng kapal. Nagpupumiglas pa nga po yung aswang sa pag-aakalang makakatakas pa siya sa loob ng makapal na lambat. Pero hindi yun naging posible dahil binuhol-buhol na po nila yun at pinaikot-ikot sa katawan ng nilalang. At wala na nga po itong nagawa kahit pinipilit pa rin po nitong magpumiglas at ayaw pa rin na sumuko. Nang masiguro na nga ng mga tanod
na hindi na makakatakas yung nilalang na yon. Dito na nga sila tumawag ng backup noon sa iba pang mga tanod upang matulungan sila sa aswang na yon. Pero sa kasamaang palad po noon ay nagsipanakbo kaming naroon matapos magpalit ng anyo bilang isang malaking aso. Yung lalaking yon. At mabalasik po ito na nagawa po nitong maabot yung kamay ng isang tanod na humahawak sa may dulo ng lambat. Pagbitaw nila ng lambat, agad na inatake sila ng aswang dahil agaran po itong nakawala. Pinagkakalmot sila ng matindi at pinagkakagat. Muntikan pa kaming madali ng aswang na yon. Mabuti na lamang at nagawa naming makalis doon bago pa nito kami habulin. Halos sabunutan na nga naming dalawa ni Ninyo si Manong noon na nagmamaneho. Matakasan lamang yung aswang na humahabol. Mabuti na nga lang at matulin itong magpatakbo kaya hindi naman kami naabutan. Inabol po kami ng aswang na yon at iniwan lang po niya yung ibang kalalakihan doon. Halos maihi na nga ako sa pantalon noon dahil sa labis na takot. Pero wala pong nagawa yung nilalang na yon dahil pinaharurot na po namin yung aming sinasakyan. At mukhang sa kalagitnaan ay tumigil naman po ito. Doon na kami medyo nakahinga. Nang makarating kaming tatlo sa bahay, agad naming ikwento kanila Kuya Leroy at Ate Nora yung mga nangyayari. Noong una syempre ay hindi nila kami pinaniwalaan. Pero nang makita nila sa owner ni Banong ang sandamakmak na dugong nagkalat sa sahig, ay dito na nga po sila nakumbinsi. Lalo pang naniwala yung mga kaanak ni Ate Nora sa aming mga salaysay. Nang isang mobil nga ng barangay mula sa kabilang bayan yung dumating sa aming munting salo-salo. Lulan po ng mobil na yon yung mga tanod naming nakita kanina na pinangungunahan nga ni Paing. Sa pagkakataon pong yon ay mas doble na nga yung kanilang bilang nang sa gayon daw ay talagang masilo na nga nila yung aswang at hindi na muling makawala. Dahil sa balita tungkol sa nagpapagala-galang nilalang malapit sa lugar nila Ate Nora, ay nag-decide na nga yung ilang kaanak nito na ihinto na nga yung nagaganap na inuman. Sa takot na baka isa nga sa kanila yung mabiktima ng nilalang kapag nagawi ito doon, lalo kapag lasing na nga yung lahat. Kaya naman upang maiwasan yon, minabuti na nung mga nakatatandang kamag-anak ni Ate Nora na wag nang pauwiin yung mga dumayo mula sa ibang lugar at ipagbabukas na lamang yung kanilang pag-uwi. Tutalay masyado namang malaki yung bahay nila at kasyang-kasyang nga yung lahat ng kaanak nila ate doon. Dahil na rin siguro sa takot na mabiktima ng aswang, sumangayon naman po silang lahat sa pinakikiusap sa kanila at ipinagpabukas na lamang po yung kani-kanilang mga pag-uwi. Sa katunayan nga po, halos hindi na rin ako natulog ng mga sandaling yon dahil talagang nagbabantay na rin ako. Kaya naman hinintay na lang po namin pumutok na yung liwanag bago kaming lahat nagpahinga. Hanggang makauwi po kami nila Kuya Leroy at Ate Nora nung sumunod na mga araw ay hindi pa rin po nahuli o natugis yung nilalang na yon. Pero hindi na rin po nila alam kung saan na nga ba yung naglungga. Pagkatapos naman po noon ay wala na rin kaming mga balita pa. Hindi na rin kami nagtanong dahil nais lang namin noong kalimutan na lang yung lahat. Hindi ko alam kung umatake pa ba ito ulit. Sana ay hindi na. Dito ko na rin tatapusin itong kwento kong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga nakinig dito. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Elmer. Ilang buwan na rin po ninyo akong tagapakinig. Kaya ngayong hindi ako gaanong abala, ay naisipan ko na rin magpadala nitong sarili kong karanasan. Nangyayari po ito noong kabataan ko pa at nag-aaral pa lamang ako sa kolehiyo. Noong mga panahong ito, may dalawa akong kabarkada na tawagin na lang po nating Randy at Paul. Silang dalawa yung madalas kong kasama noon kahit saan man ako magpunta. Nauso po noon yung sabong sa aming baryo. Kaya't madalas kapag walang pasok ay dumediretso kaming tatlo sa sabungan. Walang alam yung aking mga magulang doon.
kaya't matagal ko ring itinago sa kanila yung aking bisyo. Dahil sa pagkahilig namin sa sabong noon, dumating nga kami sa punto na kahit may pasok kami, ay nagagawa pa rin naming lumiban para lamang makapunta sa mga pistahan kung saan nga merong nagkaganap na sabong. Bonus na lamang sa amin noon kung meron pang mag-imbita sa amin na makipista sa kanila. Isang pagkakataon noon, nalaman namin sa isa naming kaklase na merong pista sa isang liblib na nayon na pwede nga naming puntahan. Nagkataon din noon na wala kaming pasok dahil merong pagpupulong yung mga guro, kaya't hindi na rin kami nagdalawang isip pa noon. Pagkalabas naming tatlo sa aming eskwelahan, agaran nga kaming naghanap ng masasakyan para makapunta sa naturang baryo. Hindi na nga kami nakapagpananghalian noon para lang makarating agad sa naturang baryo at maabutan namin yung sabong na magaganap raw doon. Naisip lang namin noon na sana'y merong magyaya sa amin na makikain sa kanilang bahay. Nakahanap nga kami ng masasakyan noon at agaran kaming bumiyahe patungo sa liblib na baryong yon. Tinanong ko pa nga yung driver noon kung maaabutan ba namin yung sabong sa naturang baryo at napatawa naman ito. Dahil medyo maaga pa naman daw kami, dahil kadalasan daw ay nagsisimula yon ng mga bandang 2:00 pa ng hapon. Sinabi ko na lang din noon na makikipista muna kami ron. Kaya't yun nga yung rason kung bakit maaga kaming pumunta ron. Medyo hindi naman ganun katagal yung naging biyahe namin noon. Karating nga namin doon ay napakarami na nga ng mga tao sa kanilang mga kalsada. Pansin rin namin na abala nga yung halos lahat ng tao kaya't marahil ay oras na nga yun ng pananghalian. Pagkababa namin sa tricycle noon ay tumambay na muna kami sa kanilang maliit na plaza. Hindi muna kami umaasa noon na may magyayaya nga sa amin upang makipista. Kaya't wala kaming nagawa kundi magpalipas na lang ng oras doon. Pero noong akmang pupunta na nga sana kami doon sa sabungan, may isang lalaking lumapit sa amin noon. Sa aking pagkakatansya ay nasa 50 anyos na po ito. Nagtanong ito sa amin kung nakapagpananghalian na raw ba kami. Kaya't lahat kami ay napailing. Sinabi pa nga ni Randy sa kanya noon na wala kaming kakilala sa naturang baryo. Kaya't nahiya kaming pumunta sa mga kabahayan. Napatawa naman po yung lalaki noon at sinabing hindi dapat kami mahiya dahil pista naman doon. At wala namang problema kung makikain nga kami sa mga kabahayan kahit pa na hindi namin kakilala yung may-ari ng bahay. Dahil hindi pa nga kami nakakain noon at naaawa rin po ito sa amin, niyaya niya kaming pumunta muna sa kanilang bahay. Medyo may pag-aalinlangan ako noon. Pero dahil nagpasya ng sumama sa kanya sina Randy at Paul, wala na rin akong nagawa kung hindi yung sumama rin sa kanila. Habang naglalakad kami at dumadaan sa mga kabahayan ay lalo lang kaming nakakaramdam ng gutom. Dahil nga sa samyo ng mga pagkaing nakahain sa bawat hapagkainan doon. Tinanong nga namin yung lalaki kung saan babanda yung kanyang bahay. At ayon sa kanya ay nasa dulo pa raw yon. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad hanggang sa may madaanan nga kaming bahay kung saan may nakatayo sa tapat nun na isang matandang babae. Titig na titig po ito at napansin rin po yun ng lalaking aming kasama. Noong makarating kami sa may tapat ng bahay na yon ay binati na lamang yun ng lalaki at sinabing dadaan lamang kami. Pero napako yung paningin ng matandang yon sa amin. Sinabi pa niya sa lalaki na dumaan daw muna kami nang sa gayon ay makakain. Ayaw sana namin noon dahil parang may kung anong kakaiba sa naturang matanda. Pero ayon pa sa lalaking yon ay masamang tumanggi sa grasya. Dahil dito ay wala na rin kaming nagawa kung hindi yung pumayag sa alok ng matandang babaeng yon na kumain muna kami sa kanyang bahay. Noon ang maglakad noon yung lalaki samantala kaming tatlo ay nasa likuran lamang nito at nagbubulungan. Pagkapasok namin sa bahay ng naturang matanda, agad niya kaming dinala sa may kusina. Walang gaanong tao roon sa may sala. At nang makarating kami sa kusina ay wala rin pong tao roon. Binigyan kami ng matanda ng pinggan at kutsara. At
Tsaka sinabihan kami na kami na lamang yung bahalang kumain. Saktong kakain na kami noon nang may dumating silang bisita. Napatungaw yung matanda at sa wari ko ay importanteng tao yon. Dahil nagmamadali nga itong magpaalam sa amin. Nung wala na nga yung matanda, agad na nagwika yung lalaki sa amin noon. At ayon sa kanya ay palitan daw namin yung aming mga pinggan at baso ng mga babasagin. Nang sa gayon daw ay malaman namin kung may hindi magandang nakahalo sa pagkain. Napakunot naman ako ng noon at nais ko sanang magtanong pero sinabi sa amin ng lalaki na tsaka na lamang yung mga tanong. Inabutan nga niya kami ng babasaging pinggan at baso. Tsaka nga kami kumuha ng pagkain. Nang nakakuha na nga kami, agaran niya kaming sinabihan na paikutin daw namin yung aming mga pinggan. Dahil kita namin noon yung pagkabahala ng lalaki sa amin. Ginawa nga namin yung kanyang sinabi bago pa man makabalik sa amin yung matanda. Nagkataon din naman na kami lang yung tao sa may kusina. At wala ring pupuna sa aming ginawa. Sabay-sabay nga naming inikot yung aming mga pinggan. At lahat kami nagulat nung magkaroon niya ng bitak. Mabuti nang halang at hindi yun tuluyang mabasag. Kaya't hindi nagkaroon ng kalat sa kusina. Napamura naman ng pabulong yung lalaki noon. At saka nagwika na kailangan na naming umalis sa bahay na yon. Naging panay naman yung pag-usisa namin noon. Pero ayon sa kanya, ay dapat na kaming umalis at sa bahay na lamang daw niya kami kumain. Dahil kita rin namin sa kanyang mukha yung takot ay iniwan lang namin doon yung aming mga pinggan sa mesa. At pagkatapos nun, nagmadali na nga kaming lumabas sa kusina kung saan nakatiwangwang lang din yung pintuan. Nakita pa kami ng matanda noon na hanggang sa mga sandaling yun ay nasa labas pa rin. Tinanong nga niya kami kung tapos na ba kaming kumain. At yung lalaki yung siyang sumagot at sinabi na tapos na kami. Dadali na nga niya kami sa kanyang bahay. Napatango na lang din yung matanda sa amin noon pero medyo nagtataka. Anyway, makahulugan nga yung naging pagngiti nito. Nagmadali kaming naglakad hanggang sa tuluyan na nga kaming makalayo sa bahay ng matandang yon. Nang mga sandaling yon, doon lang nagwika yung lalaki at ayon sa kanya, malakas na raw kasi yung haka-haka sa kanilang baryo. Naswang araw yung matandang yon. Pero pinapasok pa rin daw niya kami dahil nakakahiya ngang hindi ito pagbigyan at baka kung ano pa raw yung sabihin. Lalo at hindi naman daw kumpirmado na isa nga itong aswang. Yun ay bago nga namin madiskubre yung katotohanan. Mabuti na nga lang at nalaman kaagad namin na aswang talaga ito. Dahil nagkaroon nga raw ng bitak sa aming mga pinggan nung paikutin namin yon. Turo daw yun sa kanya ng kanyang lolo. Dagdag pa ng lalaki. Kung hindi raw pagpapahawa yung gagawin nun, ay baka lalasunin daw kami ng matanda at kapag magkasakit na kami, ay doon daw niya kami bibiktimahin. Sinabi pa niya na kung hindi rin namin pinaunlakan yung kanyang paanyaya sa amin noon, ay baka kung ano pa yung kanyang gawin at hindi na nga kami makakauwi. Noong mga panahong yon, tumiretso na kami sa bahay ng lalaki at doon na nga kami kumain. Sinabi pa niyang wala kaming dapat ipag-alala dahil hindi raw siya aswang. Patawa na lang din kami sa kanyang sinabi noon at minabuting tapusin na nga yung pagkain. Noong makatapos na kami, sinamahan pa kami ng lalaking yon sa sabungan. At ayon pa sa kanya, ay baka maging kargo di konsensya pa raw niya kami kung hayaan lamang niya kami sa kanilang baryo. Lalo pa't napag-interesa na nga kami ng matandang aswang. Nung matapos na nga yung sabong, pinatid na rin kami ng lalaking yon sa sakayan ng tricycle. Tsaka inantay na makabiyahe pa uwi. Ganoon na lang yung aming pagpapasalamat sa kanya noon. Dahil kung wala yung kanyang tulong at gabay sa amin ay baka tuluyan na nga kaming nahulog sa patibong ng matandang aswang na yon. Halos hindi kami makapaniwala at hanggang sa makarating ako sa aming bahay ay naging balisa ako noon. Pakiramdam ko ay anumang oras ay susundan ako ng matandang yon. Mabuti na nga lang at hindi kami nakakain ng pagkain inihain nito. Kung
pagkakataon ay baka tuluyan nga kaming nahawaan o kung hindi man ay baka nalason. Pero hindi lamang po yun yung mga nangyari dahil meron pa pong ibang mga nangyari. Pinagalitan nga ako ng mga magulang ko noon nang sinabi ko sa kanila yung mga nangyari. Sinabihan din nila ako na wag raw akong sasama sa mga sabungero kong barkada dahil masisira lamang daw yung aking buhay. Nangako naman ako sa kanila noon na hindi na nga ako tutungo sa mga sabungan para na rin sa aking kaligtasan. Noong gabing yon, sa hindi ko inaasahan na hindi nga ako makatulog. Pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin at parang nagbabantay sa bawat paggalaw ko. Sa kadahilan ng ito, ilang ulit akong napasilip noon sa bintana. Gawa ng pakiramdam ko nga ay merong nakamasid. Nakatatlong balik na ako noon sa may tapat ng bintana noong may maulinigan nga akong yabag sa labas ng bahay. Alam kong sa may tapat lang din yun ang aking kwarto. Kaya't marahan kong sinipat yung paligid para malaman kung ano nga ba yun. Ganon na lamang yung gulat ko nang may makita kong itim na nilalang na may nagbabagang mga mata. Inilabutan na nga ako noon dahil naisip ko kaagad yung matandang babae na nag-imbita sa amin. Dahil dito, natsagan ko nga po yun hanggang sa makita kong marahan yun na lumapit sa may dingding ng aking kwarto. Nagpalingalinga ako noon at napaisip kung ano nga bang pupwede kong ibato sa kanya. Nung wala na akong maisip na ibato, ay kinuha ko na lang yung maliit na bangko na nakalagay sa ilalim ng aking higaan. Nung makuha ko na po yun, dinatsagan ko nga yung nilalang na yon hanggang sa makita kong napapasilip na nga siya sa may siwang ng dingding. Wala akong naging pakialam noon kung masira man yung dingding. Noong matansya ko nga yung kanyang distansya, walang pagdadalawang isip kong binato sa kanya yung hawak kong maliit na upuan. Isang malakas na pag-ungol na lang din yung aking narinig sa kanya noon nang magawa ko itong tamaan. Nakita kong napalingon pa ito sa akin at lalo pang nandilat yung kanyang mga mata. Naisip kong baka nagulat yon sa aking ginawa at marahil ay hindi nga niya ako kagad nakita. Naisip ko noon na baka kung ano pa yung kanyang gawin sa akin. Kaya't napasigaw na nga ako para gisingin yung mga magulang ko. Ilang ulit pa akong napasigaw noon at parang nabunutan nga ako ng tinik sa aking lalamunan. Nung marinig ko na nga yung boses ng aking ama na nagtatanong kung ano ba talaga yung mga nangyayari. Sinabi ko naman sa kanya na merong aswang sa labas ng bahay. At alam ko nga na yung matanda yun sa kabilang baryo. Pamura naman yung aking ama noon. Makaraan yung ilang sandali ay bumaba nga siya sa aming bahay. Pero sakto ring pagkalabas ng aking ama ay tumakbo na rin palayo yung nilalang na yon. Hindi na lamang siya hinabol ng tatay ko noon. Sinabihan akong matulog na dahil siya na umano yung bahalang magbantay sa paligid. Kinaumagahan po noon, kumonsulta kami sa albularyo at nagpalagay ng mga pangontra sa paligid ng bahay. Pati na rin sa mga dingding, bintana at mga pinto. Talagang naniguro na po kami noon dahil mahirap na at baka bumalik pa yung aswang na yon. Sa awa naman po ng Panginoon at sa tulong ng albularyo ay hindi na muling nagparamdam sa amin yung nilalang. Gayunpaman, hindi ko po malilimutan yung mga nangyari ng gabing yon. Ito po yung karanasan ko. Pero dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Gusto ko lang po sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyong channel. Matagal na rin akong nakikinig dito. Simula noong ipinakilala sa akin ng aking kaibigan yung inyong channel. Tawagin niyo po akong Jared, isang guro dito sa Cotabato. Itong aking ikukwento sa inyo ay naging karanasan ko noong ako po ay mga nasa ika-4 na taon sa high school. Mahirap lang yung buhay namin noon. Kaya tuwing walang pasok ay kung ano-ano nga yung pinapasok kong trabaho para pagdating ng pasukan ay meron akong magiging baon. Kahit kasi na pwedeng lakarin yung distansya ng aming bahay patungo sa eskwelahan, may mga bayarin din po kami sa paaralan na hindi namin inaasahan. Dahil pasok nga po ako sa honor noon,
Kailangan ko talagang makapagpasa ng kung anumang proyekto at makapagbayad sa mga bayarin. Bunsod po nito, nagpursige nga akong makatapos ng high school upang makakuha rin ng scholarship pagdating sa kolehiyo. Isang pagkakataon po noon, dahil bakasyon naman namin dahil malapit na nga yung Pasko, ipinatawag ako ng isa kong ninong. Ayon pa dito, ay doon na raw muna ako sa kanilang bahay dahil walang magiging alalay yung kanyang ama roon. Dahil may katandaan na nga yung tatay ni Ninong at madalas ay wala rin itong kasama sa kanyang bahay. Kaya't ayon kay Ninong, habang naroroon daw ako, ay linisin ko na lang din yung mga damo sa kanilang bakuran. Nangako rin ito na bibigyan niya ako ng malaki-laking halaga para raw mapag-ipunan ko yung aking pag-aaral sa kolehiyo. Natuwa naman ako noon, kaya't hindi na nga ako nagkaroon pa ng maraming mga tanong. Agaran akong nagpaalam sa aking mga magulang. Nung payagan nga nila ako, ay agad rin akong umalis, dala nga yung aking mga damit. Dahil wala akong pamasahe at nasa kabilang baryo lang din naman yung bahay ni Ninong, minabuti kong maglakad na lamang. Pinilisan ko na lamang yung aking paglalakad noon nang sa gayon ay maabutan ko ito sa kanilang bahay. Nasa kalagitnaan na nga ako ng aking paglalakad nang may makasalubong akong isang kababaryo namin. Pansin niyang meron akong mga dalang mga damit. Kaya't nag-usisa nga ito kung saan nga ba ako pupunta. Hindi naman ako naglihim noon at sinabi ko dito kung saan nga ako papunta. Pagkatapos kong sabihin kung saan nga yung aking destinasyon, kita kong nagbago yung kanyang mukha. Napatanong kaagad ako noon kung ano nga bang dahilan ng pag-iba ng ekspresyon ng kanyang mukha. Tagaran din po itong nagwika. Sinabi nito sa akin na hindi dapat ako pumunta sa bahay ng ama ng aking ninong dahil maugong na raw yung balitang isa nga itong aswang. Sinabi pa nito na pinarusahan at isinumpa raw yun ng isang albularyo, kaya nga raw ito nagkasakit. Yun daw marahil yung dahilan kung bakit kailangan nga nila ng alalay. Yun din daw yung rason kung bakit pumipirmi si Ninong sa kanilang bahay. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko sa mga sinabi nito, pero dahil alam ko nga sa sarili ko na mas kailangan ko ng pera kaysa nga sa kung anumang kwentong katatakutan, ay hindi ko nga pinakinggan. Minabuting magpaalam na lamang doon. Nang medyo nakailang hakbang na nga ako, narinig ko pang nagwika yung kababaryo kong yon. Ayon dito, wag daw akong lalapit sa matanda, lalo na kapag gabi. Baka raw hawaan nito ako, at kung hindi man ay baka maisipan niyang ako ay biktimahin. Napatango na lang po ako dito at nagpasya ng magpatuloy sa aking paglalakad. Dahil nais kong maabutan si Ninong, nagpasya nga akong bilisan pa yung paglalakad ko. Hindi ko alam kung ilang minuto nga yung ginugol ko sa paglalakad ko noon. Pero sa kabutihang palad, inaabutan ko naman si Ninong. Nagkwentuhan kaming dalawa noon at sinabi nito na ako muna raw yung bahala roon dahil may karamdaman daw yung kanyang ama. Dagdag pa nito, may mga pagkain na raw na naroroon sa kanilang ref, kaya't hindi nga ako magugutom doon. Sinabi rin niya na mga 3 araw siyang mawawala. Sa kanyang pagbabalik ay ibibigay raw niya sa akin yung sinasabi niyang pera bilang sahod ko. Ayon pa dito, hayaan ko na lang daw yung kanyang ama. Ang mahalaga ay may kasama lang daw ito roon. Kaya pa naman daw ng kanyang tatay na kumilos para alagaan yung kanyang sarili. Tinuro niya rin sa akin yung kwarto saan nga ako mamamalagi habang naroroon ako. Napatango naman ako noon at nagpasalamat. Nagpaturo na rin ako sa kanya noon kung saan banda yung mga lilinisin ko, nang sa gayon ay makapagsimula na ako agad. Lumabas kaming pareho noon at nang makita ko na nga yung bahaging aking lilinisan, agaran akong nagplano kung paano ko gagawin yon para madali ko itong matapos. At noong makaalis na nga rin si Ninong, sinimulan ko na rin agad yung paglilinis sa bakuran nila.
Nasa kalagitnaan nga ako ng pagbubunot ng mga damo nang makarinig ako ng boses sa loob ng isang kwarto. Bahagya akong kinilabutan dahil doon. Dahil parang nanggagaling pa sa ilalim ng lupa yung kanyang tinig. Sinubukan ko na lamang na wag nang pansinin yon. Hanggang sa matapos ko na nga rin yung aking mga gawain. Isinaisip ko na lamang noon yung mga sinabi sa akin ni Ninong. Nang matapos ko na ngang linisan yung harapang bahagi ng kanilang bakuran, nagpasya nga akong pumasok sa bahay ni Ninong. Nagkataon noon na lumabas nga yung kanyang ama. Nagulat ito sa aking presensya. Parang atakihin pa nga nito ako. Akala yata ay magnanakaw. Pero nagpakilala ko at sinabi sa kanya na pinapunta ako ni Ninong para meron nga itong makasama. Agad namang kumalma yung matanda, pero kita kong mabalasik pa rin yung kanyang pagtitig sa akin. Humingi naman siya ng tawad noon at sinabi na inakala raw talaga niyang magnanakaw ako. Napailing na lamang ako noon, basta pinaliwanag sa kanya yung napagkasunduan namin ng ninong ko. Pagkatapos kong ang gawin yon, ay nagpaalam na rin ito sa akin. Sinabi pa niyang kumuha na lamang ako ng makakain sa may kusina kapag nagugutom ako. Nagpasalamat naman ako sa kanya noon at pinagmasdan ito habang papasok na sa kanyang kwarto. Noong mga panahong ito, sa hindi ko inaasahan ay nakalanghap ako ng kakaibang amoy mula sa matanda. Parang malansapuyo na parang patay na daga. Pinilit ko na lamang na huwag maduwal noon hanggang tuluyan nang makapasok yung matanda sa kanyang kwarto. Dahil nakaramdam ako ng gutom, nagpasya akong pumunta sa may kusina para kumuha ng makakain. Pagkarating ko roon ay medyo kinalabutan ako dahil pakiramdam ko ay may kakaibang enerhiya doon. Pansin ko rin na parang malansa nga noon, pero hindi ko naman alam kung saan ba talaga nanggagaling yung naturang amoy. Minabuti ko na lang na kumuha ng makakain doon at sa labas na nga rin ako ng bahay kumain. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagkain noon nang may makita kong isang tao na papadaan sa may tapat ng bakuran ni Ninong. Napansin ko rin na sinisipat nga niya ako ng mabuti, kaya't napatitig rin po ako dito. Noong makalapit na nga ito sa bakuran, ginawayan niya ako at sinenyasan na lumapit sa kanya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin noon, kaya't naglakad naman ako para lapitan ito. At noong magkakaharap na nga kami, sinabi niya sa akin na wag daw akong magpapaabot ng gabi sa bahay na yon dahil hindi ko raw magugustuhan yung mga mararanasan ko. Napakunot ako ng aking noo at agarang napaisip. Konektado nga yung naging babala sa akin ng aming kababaryo ng taong kaharap ko ng mga sandaling yon. Bago pa man magpatuloy sa kanyang pagsasalita yung taong yon, sinabi niya sa akin noon na asbang umano yung ama ni Ninong, kaya't hindi dapat ako manatili doon. Sinabi pa nito na baka ipinain lamang ako ni Ninong sa kanyang ama. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap noon noong makarinig ako ng pag-ubo. Agaran akong napalingon sa bahagi kung saan nga naroroon yung kwarto ng matanda. At nang makita kong nakasilip ito sa amin, ay nakaramdam ako ng kilabot. Agad ding nagpaalam yung taong kausap ko noon at sinabi pa ulit nito na kailangan kong makaalis doon bago mag-alas 6 ng gabi. Ilang sandali rin akong napatulala dahil sa kanyang mga sinabi. Huli pa akong napalingon sa bintana ng kwarto ng matanda. At nang makita kong nakasara na rin yon ay nakampante naman ako. Bumalik na muna ako sa loob ng bahay at nagpasyang magpahinga na muna roon. Nung naroon na nga ako ay napatitig ako sa may orasan. At ganoon na lang yung gulat ko nang makitang malapit na palang mag-alas 5 ng hapon. Napaisip nga ako sa sinabi ng taong nakausap ko. Pero naisip ko rin yung makukuha kong pera mula kay Ninong dahil talagang kailangan ko yon. Napagtanto ko rin na parang wala namang binabalak na masama sa akin yung matanda, kaya't minabuti kong manatili doon. Pinabala ko na lang yung sarili ko noon sa pagbabasa ng mga libro hanggang tuluyan na ring dumilim yung paligid. Noong madilim na, sa hindi ko inaasahang pagkakataon, nakaramdam ako ng kilabot.
Sobrang tahimik po kasi noon ng paligid. Yung maririnig mo lang ay yung pagkaluskos sa silid ng tatay ni Ninong. Habang pinapakinggan ko yun ay parang may kakaiba akong kutob. Dahil dito, nabuti ko na lamang na pumasok sa kwarto ko kung saan nga ako magpapalipas ng gabi. Hindi ko sana papansinin yon. Subalit, nakarinig ako ng mga pagkalabog sa loob nun. Agad kong naisip na baka may ginagawa pa rin yung matanda. O baka kailangan nga nito ng tulong. Kaya't naghanap na nga ako ng paraan upang makita kung ano ba talagang nangyayari sa loob ng kanyang kwarto. Sinubukan kong maghanap ng siwang sa may dingding, pero wala akong makita noon. Dahil dito ay minabuti kong maghintay ng pagkakataon. Dumaan pa nga yung ilang minuto. Narinig kong kumalabog naman yung pinto ng kanyang kwarto. Noon din, nagpasya kong silipin siya mula sa pintuan ng silid kung saan nga ito naroroon. Pagkasilip na pagkasilip ko sa pintuan, ay nakita ko rin agad yung matanda na parang wala sa kanyang sarili. Wala itong damit. Parang malangis po yung kanyang katawan. Nagpalinga-linga po yon. Kaya't gano'n na lang din yung aking pag-iingat. Walang ano-ano, ay nagmadali itong lumabas sa kanilang bahay. Habang naglalakad palabas ay naririnig ko pa yung kanyang mahinang pag-aangil. Nang makalabas na nga rin yung matanda, nagmadali naman akong pumasok sa loob ng kwarto upang makadungaw sa bintana. At pagkadungaw ko, agad ko siyang nakita sa labas ng bahay. Nakahawak siya sa kanyang tiyan na parang may kung anong masakit doon. Ilang sandali pa ay napayuko ito hanggang tuluyan na nga siyang napatuwad. Hindi ko alam kung ano nga bang gagawin ng matanda. Pero nasagot nga yung lahat ng nasa isipan ko noon nang makita ko na mabilis po itong gumapang palayo sa kanilang bahay. Agad kong naisip noon, isa nga itong aswang. Tama yung sinabi sa akin ng mga taong nakausap ko. Dahil dito, nagkaroon ako ng kakaibang kutob na baka may masamang mangyari sa akin doon. Bunsod po nun, nagpasya na nga ako noong umalis na ng bahay ni Ninong. Wala akong pakialam noon kung hindi nga niya ibigay sa akin yung perang kanyang ipinangako. Mas naisip ko noon yung aking kaligtasan, lalo at nakita ko mismo nagpalit nga po ng anyo yung tatay ng ninong ko. Alam ko na nga noon na kung hindi pa rin ako umalis ay malalagay talaga sa peligro yung buhay ko. At hindi ko na nga magagawang tulungan yung aking mga magulang. Kahit na nga madilim na noon, ay nagpasya pa rin akong umuwi ng bahay. Idinalangin ko na lamang noon na hindi ko makakasalubong yung matandang yon. Sa kabutihang palad naman, nakauwi ako sa aming bahay. At hindi ko na lamang sinabi sa mga magulang ko yung rason ng aking pag-uwi. Dahil baka kung ano pa nga yung sabihin nila laban kay Ninong. Ayaw ko rin kasing masira si Ninong sa mata ng mga magulang ko. Lalo at malapit din po sila sa isa't isa. Dahil sa mga nangyayari, hindi ko na lang iginiit na kunin yung pera kay Ninong noon. Kahit pa na yung kalahati lamang noon. Ayaw ko na rin kasing magpunta sa kanilang bahay dahil takot na rin ako na baka kung ano pa nga yung mangyari sa akin, baka hindi na ako makalabas sa bahay nila. Makaraan yung ilang araw, nabalitaan na lang po namin noon na namatay raw yung ama ni Ninong. Ayon pa sa kumakalat na balita, ay nasuwag daw ito ng isang kalabaw. Yun lang yung kwento nila. Pero marami rin na mga kwento noon na lumabas na mukhang nadali raw ito at nataga noong siya ay nangangaswang. Hanggang lumaon ay hindi pa rin po namin alam kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Sinubukan ring itanong ni nanay kay Ninong, pero wala rin po itong malinaw na sagot. Yan ay dahil nakita ko mismo na aswang talaga yung kanyang ama. At marahil ay totoo nga yung kwento ng iba na nadali ito ng mga pagtaga habang sinubukan niyang mga aswang at makapang biktima. Dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Noong 1991, nakatira pa po ako noon sa Tapas, Capiz. Sa isang barangay doon sa Tapas, na noong araw ay kakaunti pa lang ang mga naninirahan. Gayunpaman, isa ako doon sa mga naniniwalang noong araw maraming aswang doon kahit hindi pa ganon karami ang populasyon doon noong araw. Sa totoo nga, maraming lumilipat doon o tumitira doon ng pansamantala na mga pamilya na galing pa sa ibang bayan ng Capiz. Yung madalas po naming marinig noon, karamihan daw sa mga lumilipat doon ay mga pamilya o mga taong pinalayas sa ibang bayan dahil sa kanilang pag-aswang. O yung mga natunugan ng aswang sa ibang bayan sa Capiz, kaya piniling lumipat doon sa amin na tinuturing na isang liblib din na bayan noon sa Capiz. Walang iba kundi ang Tapas. Naalala kong sabi sa amin ng tatay ko noon isang umaga habang nag-aalmusal kami, "Mga anak, mag-ingat-ingat kayo kung umuwi kayong gabi ah. Alam nyo naman ngayon, mukhang dumarami na sila dito. At kahit papaano, magdala kayo ng armas. Kahit pataliman lang kapag alam nyong gagabihin kayo. Hindi lang mga rebelde yung nagtatago dito sa panahon ngayon. Pati na rin ang mga aswang." Saad pa po noon ang tatay ko habang nasa harap po kami ng mesa at nag-aagahan. 3 po kaming magkakapatid na puro po mga lalaki. Bale, panganay po ako na noon ay 18 taong gulang na rin po. 2 taon po ang agwat naming magkakapatid sa isa't isa. So bale, 16 naman po si Andoy at 14 naman po si Tata na bunso po namin. Dahil nga po mga lalaki, malaya po kaming gumagala at umaalis noon kahit gabi na. Madalas naglalakad ako ng mga kalahating oras para pumunta sa tambayan naming basketball court noon kasama ang mga barkada ko. Kaya sa aming magkakapatid, ako po talagang madalas na gumagala tuwing gabi. Isang gabi po, habang naglalakad kami kasama ang mga barkada ko, meron po kaming nakasalubong na 2 matanda. Isang lalaki at isang babae. At sa banta ko po, mag-asawa po ang 2 yon. Meron po silang mga bitbit na mga gamit, pero nakapagtatakang nasa labas pa rin po sila at marami pang mga dala sa ganun kaalanganin na oras. Mga alas 11 na rin po kasi ng gabi noon. Kaya nga pauwi na rin po kami. Dahil talagang oras na po ako kung umuwi noong kabataan ko. Dahil sa pagbabarkada. Agad silang tinanong ng isa sa mga kaibigan ko na kasama kong naglalakad noon. "Choy, daw kalang-alang na ning oras ah. Sa din ka mo ya makadto?" Tanong noon ng barkada ko na kung sa Tagalog pa po. "Parang alanganing oras na po to ah. Saan kayo pupunta?" Pero ni hindi man lang po sumagot ang 2 matanda. At binigyan lang po kami ng matalim pero makahulugang tingin ng matandang lalaki. Habang nakayuko naman po yung babae. Medyo nakainom po kami ng tanduay noon. Nang makita ng kaibigan ko ang reaksyon ng matanda, medyo nagalit po ito at minura po niya yung matandang lalaking yon. Dahil po doon, talagang tumigil po yung matandang lalaki at binaba niya po sa lupa yung bitbit niyang bayong na hindi ko alam kung ano nga ba ang laman. "O bakit tanda? Lalaban ka ba?" Tinatanong kita ng maayos ah. Hindi ka na nga sumagot. Pandidilatan mo pa ako ng tingin. Ngayon ko lang kayo nakita dito ah. Mga aswang na naman kayo no? Galit na sambit po noon ng kaibigan ko na masyado na pong naging madaldal dahil may tama na nga po ito.
Agad po naming hinila ang kaibigan naming yon, pero nagulat po ako nung talagang lumapit po sa amin ang matanda at tinanggal po nito ang kanyang sombrero. Madilim po noon pero naaaninag ko naman po ang itsura nito. Doon ko na po napansin na parang may peklat po to sa may noo hanggang sa ilalim po ng kanyang kanang mata. Yung tipong parang nasunog po yung balat. Tang, wag niyo na po sanang patulan. Lasing lang po itong barkada namin. Pasensya na po. Sige, dumiretso na po kayo kung saan ang punta ninyo. At uuwi na rin po kami. Pakiusap ko pa po noon sa matanda. Hindi kami nire-respeto ng kaibigan mong yan, ha. Mag-iingat kayo. Hindi nyo kami kilala. Sagot naman po noon ng matanda. At pilit po talaga niyang nilalapitan ang kaibigan namin. Doon ko na po ito naitulak nang hindi ko naman po talaga sinasadya. Kasi nga, nagpupumilit po talaga itong lapitan ng kaibigan ko. Dahil po doon, mas nagalit po ang matanda noon. Pero nung hinila po siya ng matandang babaeng kasama niya, mas swerte naman po na parang kumalma po ito. Pero bago po siya umalis, dinuro po ako nito sandali na parang nagbabanta. Sabay dinampot niya ang binitawan niyang gamit at naglakad na palayo. Parang sa akin pa po nabaling ang galit po nito. Napakatigas po talaga kasi ng ulo ng kaibigan ko. Naitago na lang po pala natin sa pangalang Michael. Medyo nagalit po ako noon kay Michael, pero syempre kaibigan ko pa rin po yon. Tara, umuwi na lang nga tayo. Ang tigas rin kasi ng ulo mo, Michael. Yan tuloy, ano yung nangyari sa atin? Sabi ko pa po noon sa barkada ko. Pero nakita nyo ba kung paanong tumingin yung matandang yon? Biro ko lang naman sana yon eh. Naswang sila, pero nakita nyo naman. Mukhang totoo nga ang sinabi ko. Sambit naman po noon ni Michael na siya pong nagsimula ng lahat ng nangyaring yon. Pagkatapos po noon, nagsiuwian na po kami sa kanya-kanya po naming mga bahay. Ilang araw po pagkatapos, nagulat po ako nang biglang tinawag po ako ng tatay ko. Galit po ang tono nito. Ang sabi po niya, nakarating daw sa kanya yung pangbabastos na ginawa daw namin sa dalawang matanda. Kung saan yung matandang lalaki daw pala ay kapatid pa ni Lolo Lito, yung kababaryo po namin, na nagkataong pinaghihinala ang aswang din po sa amin noon. Ang gusto daw po nito ay humingi kami ng pasensya sa kanila, lalo at doon na raw po titira sa baryo din po namin ang dalawang matandang yon, at sa katunayan ay nagpapatayo na raw po ng sarili nilang bahay. Nagmatigas din po talaga ako noon dahil para po sa akin, dapat yung kaibigan ko po talaga yung humingi ng tawad at hindi po ako. Nung sinabi ko po kay tatay ang nangyari, naintindihan naman po niya ako. Kaya hindi na po ako humingi pa ng tawad dahil sa totoo lang po, para sa akin ay wala po talaga akong kasalanan at ayoko na pong makausap pa ang matandang yon. Para klaro po, tawagin na lang po nating Lolo Nalding yung matandang yon na medyo nakaaway nga po namin. Lumipas po ang ilang araw at sa tuwing napapadaan po doon sila Lolo Lito at yung kapatid po niyang si Lolo Nalding, na doon na nga rin po nakatira sa baryo namin, lagi po ang sama ng tingin sa akin ni Lolo Nalding. Hanggang sa nagulat po kami isang umaga dahil nabalitaan po naming may humabol daw na aswang kay Michael sa daan po nito pauwi. Naabutan pa daw po siya nun at dinumog daw po siya, ngunit mabuti na lang daw po at may ilang kababaryo na nakakita doon, kaya agad daw na tumakas yung aswang
na dumumog sa kanya. Pumunta po ako noon kila Michael para kumpirmahin po yon. At nakita ko po talaga mismo yung mga galos po nitong tinamo. Meron po siyang mga kalmot sa kanyang braso at sa kanyang dibdib. Ang sabi po ni Michael, malakas daw ang kanyang duda na yung matandang si Mang Nalding yung gumawa nun sa kanya. Dahil doon na hindi na po ako gumagala sa gabi noon. Pero isang gabi po, ginising po ako ng dalawa kong kapatid kasi magkasama po kaming tatlo sa kwarto. Ang sabi po nila, ilang minuto lang daw ang nakalipas. Narinig daw nilang tahol daw ng tahol yung alaga naming aso doon sa labas. Yung tipong parang may kaaway daw pero bigla naman daw tumahimik. Sinilip daw nila sa bintana at parang hindi na raw gumagalaw yung aso namin doon sa pwesto po nito. Ginising nila ako dahil masama daw ang kutob nila. Meron din daw kasi silang mga narinig na parang may kung ano doon sa labas. Lumabas nga po kami noon. Hindi na po namin ginising pa ang tatay namin. At agad nga po akong nasuka doon sa naabutan po namin sa labas. Yung alaga po naming aso. Natagpuan po naming wala na pong buhay. Wasak po yung tiyan ng aso. At nagkalat po doon yung mga lamang loob po nito. Mukhang gusto po talaga kaming takutin o gantihan ng aswang po na iyon. Nung sumunod po na gabi, nakarinig na naman po kami nila tatay ng mga kaluskos po sa aming dingding. Yung tipong parang may matatalas po na mga kuko na sinasadyang idiin po yon sa dingding po namin. Ang ginawa po ni tatay ko noon, pumunta po siya sa kusina at doon po sa pinaglulutuan namin, nagsunog po siya ng goma. Pangtaboy raw po ng aswang. Ang hindi po namin alam noon, hindi pala pangtabo yun, kundi isa raw pala sa pinakaayaw ng mga aswang dahil matatalas nga ang kanilang pangamoy. Na nagagalit daw talaga ang mga ito kapag may nagsusunog ng goma. Hindi pa talaga namin alam din po noon. Nung ginawa po yun ng tatay ko, nagulat po kami nang bigla pong may tumalon sa bubong po namin. Parang mula po sa lupa, tapos tumalon po doon sa itaas po ng bubong. At parang galit na galit po yun. Doon na rin po tuluyang nagalit ang tatay ko. May mga hawak na po kaming itak noon at gusto na po naming lumabas para harapin po yon. Pero pinigilan po kami ng tatay dahil hindi raw po namin alam na baka marami pala sila doon po sa labas. At agad po niyang kinuha yung kanyang baril doon sa kwarto. Nung nakuha na po niya, kung saan po banda yung naririnig po naming naglalakad sa itaas po ng bubong, agad po yung pinaputukan ng tatay ko. Medyo nakahiwalay po yung bahay namin, kaya wala naman pong pakialam si tatay na baka may mabulabog kaming kapitbahay. Talagang magkakasunod po niyang pinutukan pero parang mabilis pong kumilos doon sa itaas yung aswang po na yon. Nagulat na lang po kami nang may sumisigaw po doon po sa labas na boses po ni Lolo Lito. Ang sabi po niya, itigil na raw po ni tatay ang kanyang pagpapaputok. Lumabas po noon si tatay pati po kami at tinignan po namin doon pero wala na pong kahit ano doon sa bubong. Siguro ay mabilis nga po yung nakatalon. Galit na galit po noon ang tatay ko at tinutukan pa nga po niya ng baril noon pati si Lolo Lito. Ang sabi po ni tatay noon, bakit raw nandoon si Lolo Lito? At sumigaw pa po siyang itigil ang pagpapaputok. Siguro kapatid mo yung nasa itaas ng bubong namin ano? Natakot kang mapatay ko yung aswang mong kapatid. Galit na wika po noon ng tatay ko.
At hindi man lang po nakaimik si Lolo Lito at agad po itong umalis. Umabot po yon sa kapitan po ng barangay po namin. At yung paliwanag po noon ni Lolo Lito, pinatigil lang daw niya dahil nagkataong napadaan siya at baka mapagkamalan daw ng mga rebelde sa lugar namin na may nangyayaring engkwentro dahil doon sa pagpapaputok ng baril ng tatay ko. Pero para wala na raw gulo, aalis na lang raw ang kapatid niya at ang asawa nito doon sa lugar namin. Ang nakakatawa po doon, this oras po yun ng gabi nangyari, Sir Dan. Tapos doon pa talaga siya sa bahay namin napadaan. Inasa may bandang dulo na po ang bahay namin noon sa baryo namin. Ang sabi po noon ng kapitan namin, sa amin daw siya naniniwala dahil parang alam na rin po naman ng mga kababaryo namin na aswang raw talagang magkapatid. Pero para wala na raw gulo, manahimik na lang daw kami. Lalo at aalis na rin naman sila Lolo Nalding doon sa baryo namin. Yun nga po ang nangyari noon. Simula po noon, mas naghihinala na po ang mga taga sa amin kay Lolo Lito. Yung kapatid naman po niya ay agad nga pong umalis. Opo, nakaligtas po talaga yon pero hindi na po namin sila nakita pang muli ng kanyang asawa pagkatapos po nilang umalis. Wala naman pong napahamak sa amin noon. Ito po ang kwento namin. Maraming salamat po kung mapili. Shoutout nga po pala sa mga tao po na ito na solid pong taga-suporta. Unang-una kay Sir Dance Paruhinog. Shoutout sa iyo, Brad. Kay Miss Dimples Yumi, Melanie Passion, Marianita, Kwentong Buhay at iba pa, Red Basto, Blood Impaler Official. Siyempre kay Miss Charmaine Saneo, kay Che Pantilla at sa anak niyang si John Pantilla, kay Jonalyn Rindon, Mengay Okna, Jansen Recasas, Myron Lingat, Rubilin Dorian, Miss Minchin, Miss Sophia, Resi Madrid, Mary Anase, Anabella, kay Ram Cruz TV, Babyong Sueco, Mavil Vlog, Noyas Sanora, Lagring Felipe, at sa mga iba po na hindi ko na po binanggit dahil hindi ko po maintindihan yung mga pangalan po ninyo. Shoutout pa rin po sa inyo. Naniniwala ka bang lahat ng mga aswang ay natural na masama? O naniniwala kang merong mga hindi ganon kasama o mga mabubuti na inunahan lang gawa ng masama kaya ninais nila na magiganti? Ako, naniniwala akong may mga mabubuting aswang na pinipilit lang makipaghalubilo gaya ng mga normal na tao. Ang ilan nga lang sa kanila nakararanas din ng karahasan ng mundong ito na nagtutulak sa kanila para mapunta sa isang posisyon na pilit na nga sana nilang iniiwasan. Ang mga bersyon ng kanilang mga sarili na pilit nilang ikinahon, ngunit napipilitan silang ilabas dahil sa natural na kalupitan ng mundo. Tawagin ninyo ako sa pangalang Annabel, isang dalagang nasa 17 taong gulang nang mangyari itong kwento na ito sa isang baryo sa Mindanao. Mas maiging hindi ko na rin pangalanan dahil sa personal na mga rason. Nakatira kami sa isang maliit lang na baryo. Lahat ng mga tao dito magkakakilala. Subukan lang ng mga dayo na makipag-away dito sa baryo namin. At siguradong buong baryo talaga ang kanilang makakalaban. Lalo na nga noon. Ang problema lamang, kung taga-ibang baryo ang kaaway, nagkakaisa naman ang mga kababaryo ko. Pero hindi rin maiiwasan na may nangyayaring mga away sa loob mismo ng baryo. Na mga magkababaryo mismo nag-aaway din. Meron din kasing mga barumbado na lagi na lang sangkot sa gulo. Hindi maiiwasan yung ganon sa isang barangay. Merong isang grupo ng mga barumbado noon sa baryo namin na kinaiinisan ng halos lahat sa lugar namin. 3 sila na laging magkasama. Itago natin ang 3
Sa pangalang Allen, Ryan at Kiko. Itong tatlo talagang ito, yung pinaka-problema ng barangay noong panahon na iyon. Dahil kapag nalalasing yung mga ito, kung ano-anong kalokohan ang kanilang ginagawa, madalas din silang mapaaway. Meron kaming tindahan noon at ako lagi yung bantay kaya alam na alam ko talaga. Yung tipong nakikipagbardagulan ako sa kanila kapag namimilit silang makautang ng alak kapag wala nga silang pangbayad. Maliit na tindahan lang yung amin kaya hindi talaga nagpapautang sa mga kagaya nila. Pero minsan, sa tindahan pa rin namin mismo nagkakagulo banda dahil doon nga rin sila banda tumatambay. Hanggang meron kaming nabalitaan na may tinambangan daw yung tatlo na isang dalaga naming kababaryo. Dahil gabi na raw ito nakauwi at nagkataon na natsambahan ng tatlong barumbado. Lasing daw yung mga ito at hinarang daw nila yung dalaga. Pinagtangkaan daw talaga nilang gawa ng masama. Gusto raw nilang pagsamantalahan. Mabuti na lang daw at nakawala agad yung dalaga at nakatakbo. Dahil nga sa kalasingan ay hindi nga nila nagawang mahabol yung dalaga. Pero medyo na-trauma daw yon. Kaya isang gabi, bumili ng yosi yung tatlo sa tindahan namin. Ako yung bantay noon. Nang biglangang dumating si Mang Nanding. Itong si Mang Nanding, yung tatay ng dalaga na pinagtangkaan ng tatlong barumbado. Lumapit ito sa tindahan at mahinahong kinausap yung tatlo. Ang sabi nito, total mukhang hindi naman kayo lasing ngayong gabi at nandito na rin naman tayo. Gusto ko lang sanang sabihin na wag naman sana ninyong gawin yon sa anak ko. Na-trauma yung anak ko eh. Magkababaryo naman tayo eh. Wag naman sanang ganyan. Ako ayoko ng gulo pero aaminin kong nagalit ako sa ginawa ninyo. Sino ba namang tatay ang hindi? Bungad noon ni Mang Nanding. Kumunot agad yung noon ng tatlo na medyo hindi nagustuhan ang sinabi ni Mang Nanding kahit mahinahon naman yung pagkakasabi nito. Nakikinig lang ako sa kanila noon. Ang sabi pa ni Mang Nanding, humingi naman sana kayo ng pasensya at wag na ninyong gawin yon sa kahit kanino. Kung ibang tao ang ginawa ninyo ng ganyan, malamang may gagawin na yon para pagbayarin kayo. Pero hindi ako ganun eh. Ayokong magkagulo tayo dito. Yan lang naman yung hinihiling ko sa inyo eh. Bilang ama na rin. Dagdag pa nga ni Mang Nanding noon. Pero nagalit agad si Allen. Kung makapagsalita ka, parang binibigyan mo pa kami ng pabor ah. Hindi kami hihingi ng pasensya. Wala naman talaga kaming ginawa eh. Kinakausap lang naman sana namin ang anak ninyo eh. Sagot naman ni Allen. Sabay tinulak niya agad si Mang Nanding. Pagtayo ni Mang Nanding, bigla siyang hinawakan ng dalawa pa at pinasuntok nila kay Allen. Nagulat ako noon dahil maayos yung pakikipag-usap ni Mang Nanding. Pero paulit-ulit na sinasabi ng tatlong barumbado na parang pinagbabantaan daw sila ni Mang Nanding. Hanggang sa nagulat na lang ako nung biglang sinikmuraan ni Allen si Mang Nanding. Hanggang sa ang bilis po ng pangyayari at pinagtulungan na nga po nila yung kawawang kababaryo namin. Sigaw ako ng sigaw noon. Naitigil na nila yon pero parang hindi nila ako narinig. Hanggang maglabasan ang ibang kapitbahay namin. Sumisigaw na kami noon na tumigil na sila. Pero tinadyakan pa nila ng paulit-ulit yung kawawang si Mang Nanding kahit nakahandusay na ito sa lupa. Ang bilis kasi ng pangyayari na hindi man lang nakapalag si Mang Nanding. Basag-basag po yung mukha nito noon. Talagang duguan. Kumuha pa nga si Allen at Kiko ng putol na kahoy na talagang parang ayaw pa nilang tigilan at gusto pa nilang hampasin gamit yon. Hanggang sa lumabas na nga yung tatay ko at inawat niya agad si Kiko. Si Allen naman kapitbahay lang din namin. Kaya lumabas din yung tatay nito
para awatin siya pero pati yung kanyang tatay. Sinuntok pa nito. Partida, hindi naman siya lasing ng gabing ito. Nung makita yun ng tsuhin ko, na bagong labas lang nga rin noon, doon na niya agad nilapitan si Allen at binigyan niya ito ng isang suntok. Isang suntok lang ng tsuhin ko, bulagta na sa lupa si Allen. Lalo at malaking tao nga yung tsuhin ko. Nung mangyari yon, tumakbo na nga si Kiko at pati si Ryan. Si Allen naman, pinabangon na ng kanyang tatay at ipinasok sa kanilang bahay. Kawawa si Mang Nanding noon, duguan, at nung pinabangon ay iika-ika na kung maglakad. Pero yung tingin ni Mang Nanding noon kila Allen at sa iba pa, talagang galit na galit. Maayos siyang nakipag-usap, pero ang ending, siya pa nga yung ginago ng husto. Kilalang mabait na tao si Mang Nanding sa baryo namin, at responsable itong ama at asawa. Kaya gano'n na lang din yung galit namin sa tatlong magbabarkada. Pero naglakad lang pauwi si Mang Nanding noon habang inaalalayan siya ng tatay ko. Medyo magkaibigan din kasi sila. Kinabukasan, nabalitaan namin na hindi man lang daw nagreklamo sa barangay si Mang Nanding. Tinanong daw siya ng kapitan namin kung anong balak niyang gawin. Pero hindi na raw siya magrereklamo at ang sabi lang daw nito, may araw din daw yung tatlo at makakakita din daw sila ng kanilang katapat na magbibigay sa kanila ng leksyon. Lumipas yung mga isang linggo noon. Naglalaba ako sa may labas ng bahay namin nung narinig ko ang isang nakakagulat na balita. Ayon sa mga kababaryo ko, may humarang daw na isang malaking hayop kay Kiko noong isang gabi. Hindi daw siya pinatay pero masama daw talaga ang kanyang lagay. Nung marinig namin yon, nagmadali kami ni nanay noon na pumunta doon sa bahay nila Kiko. Nakita ko rin si Allen na lumabas ng bahay nila at nagmadaling tumakbo papunta doon sa bahay ng kanyang kaibigan. Pagdating namin doon, hindi ako makapaniwala sa nakita ko, Sir Dan. Nakaupo naman si Kiko, pero hinang-hina ito. At napakarami nitong sugat. Meron siyang mga kalmot sa kanyang mukha. Sa totoo lang, halos sa kanyang buong katawan. Talagang punong-puno ng galos, Sir Dan. Meron ding mga kagat sa kanyang kamay at binte. Masama talaga ang kanyang lagay pero kung titignang mabuti, wala naman siyang sobrang lubha talagang sugat na posible niyang ikamatay. Pero syempre, kung mapabayaan yung kanyang mga sugat, baka delikado rin yung kanyang buhay. Parang sinadya lang napahirapan siya. Ayon kay Kiko, nagulat na lang daw siya nung biglang may dumumog sa kanya ng malaking hayop. Ayon sa kanyang buong buhay daw, nung gabi pa lang na iyon siya nakakita ng ganong hayop. Kakaiba daw talaga yung itsura. At yung mga tingin daw nito parang hindi lang daw hayop. Yung tipong parang kilala daw talaga siya, na galit sa kanya. Pero nagpipigil pa rin na tuluyan siyang patayin. Tahimik lamang si Allen noon. Pero nung dumating si Ryan, meron itong biglang sinabi sa lahat ng mga nandun. Nagtanong siya kay Kiko at nilarawan nga niya yung itsura ng hayop. Tugmang-tugma yung kanyang pagkakalarawan sa itsura ng hayop na sumalakay nga rin kay Kiko. Ayon kay Ryan, hindi daw siya naglalabas ng ilang gabi na. Dahil ilang gabi na rin daw na meron siyang napansing umaali-aligid na isang hayop sa labas ng kanilang bahay. Pareho yung itsura ng hayop doon sa umatake kay Kiko. Sabi ni Ryan, baka aswang daw talaga yon at meron daw silang atraso, kaya binabantayan na sila para makapagiganti. Nung sabihin yun ni Ryan, halatang napaisip si Allen. Pero naging abala na po sila sa mga sugat ni Kiko.
dinala ito sa ospital. Dahil ang dami talaga ng sugat, na ayaw pa rin sana nitong magpadala pero pinilit na siya ng kanyang mga magulang. Bago siya naisakay sa jeep, tinignan ni Lolo Badong yung kanyang mga sugat. Itong si Lolo Badong ay merong konting kaalaman sa kababalaghan at ang sabi nito, gawa daw talaga ng aswang yung ganong klase ng sugat. Halata daw na walang balak na patayin si Kiko. Dahil kung ginustong araw nito, baka nakita na lang daw yung bangkay ni Kiko doon sa daan. Nagtinginan kami nila nanay noon. Isang tao lang yung naisip namin. Walang iba kundi si Mang Nanding. Hanggang isang gabi, pauwi kami ni tatay sakay ng motor. Nung magkataon pa talaga na nasa may parte kaming walang mga pamamahay at mahina lang yung patakbo namin, nung bigla kaming makarinig ng sigaw. May kalakasan yon. Pero alam po ninyo yung tipo ng sigaw na parang naputol. Yung parang tinakpan bigla yung kanyang bibig nung sumigaw ito. Napatigil kami noon at pinatay muna ng tatay ko yung dala naming motor. Hanggang sa makarinig kami ulit ng mahinang pagsigaw na parang nagpupumiglas. Doon yun ang galing sa may kakahuyan. Tapos bigla na lang tumahimik. Ano kaya yun, tay? Tanong ko noon, pero itinapi lang saglit ni tata yung motor at pinatahimik niya ako. Sabay kinuha niya yung flashlight sa compartment. Pati na rin yung maliit na kutsilyo. Dito ka lang, anak. Titignan ko lang, sabi ng tatay ko noon. Pero syempre hindi ako pumayag na maiwan. Kaya pilit akong sumama. Mga ilang metro pa lang kaming nakapasok sa kakahuyan at inilawan ni tatay sa may unahan. Napasigaw ako nung may nakita kaming nilalang na merong hinihilang tao papasok sa masukal na parte. Nailawan yun ng tatay ko. Kaya mabilis na tumakbo yung tatay ko. At syempre, sumunod na rin ako. Nung inilawan ni tatay, parang nakilala niya. Nanding, ikaw ba yan? Nanding, wag! Sigaw ni tatay noon. Nung sabihin niyo ng tatay ko, tumigil po yung nilalang, Sir Dan. Ang sabi ni tatay. Nakilala daw niya agad dahil mukhang si Allen daw yung hinihila ng nilalang. Na mukhang nawala na nga ng malay kaya hindi na nakasigaw si Allen. Lumingon po bigla yung nilalang noon. At ibang iba po yung itsura nito. Tumigil na po ito na parang inamin na rin niya na siya nga si Mang Nanding. Nakakatakot pero nasaan yung tao ito? At may suot rin na damit. Yung mukha lang talaga nito at yung mabalahibo niyang balat yung talagang nagbigay sa akin ng kilabot. Ay, hindi yan si Mang Nanding. Aswang yan, sabi ko noon. Dahil hindi ako makapaniwala. Si Nanding yan, alam ko. Nanding, anong balak mong gawin dyan kay Allen? Huwag mong gawin yan. Alam kong grabe ang ginawa nila sa inyo, pero hindi ka masama. Sigurado ako dyan, sabi ng tatay ko noon. Nang marinig yun ng nilalang, binitawan niya si Allen na wala pa ring malay at bigla itong nagsalita. Wala akong balak na patayin siya, pero bibigyan ko lamang ng leksyon, gaya ng nangyari kay Kiko. Iisa-isain ko sila, mga hayop sila. Kung wala lang mga tao ng gabing yon, gumandi na sana ako agad. Isa akong aswang, pero ni minsan, wala akong sinaktang tao. Si Kiko yung kauna-unahan. Pinagtanggol ko lang yung anak ko, pero ganun yung ginawa nila. Alam mo yan, Annabel, nandun ka ng gabing yon, sabi po nito sa akin. Pero hindi ako nakapagsalita dahil sa kaba. Pero nung nilapitan siya ng tatay ko, unti-unting bumalik ang kanyang normal na itsura. Ang sabi ni tatay noon, umuwi ka na, Nanding. Ako nang bahalang magpalusot dito kay Allen. Nakita ba niya ang itsura mo nung hinilang mo siya dito?
Tanong pa ng tatay ko noon. Hindi. Maniwala kayo sa akin. Wala akong balak na patayin siya. Gaganti lang ako sa kayupang ginawa nila. Sagot naman ni Mang Nanding. Sinabi na lang ni tatay noon na naniniwala kami. At sinabihan niya itong umalis na at kami nang bahala. Tumango lang siya noon at agad na ngang tumakbo palayo. Inuwi namin si Allen sa kanila. At sinabi namin na nakita lang namin itong nakahandusay sa daan. Nakainom naman din kasi ito. Hindi siya naniwala nung una syempre, pero hinayaan lang namin. Kinausap siya ng tatay ko noon na humingi na lang sila ng tawad kay Mang Nanding at huwag na nilang guluhin yung tao. Nung tinitignan ko po si Allen, napansin ko pong alam na po nito kung anong nangyayari. Kaya kinabukasan, nabalitaan namin na sumunod nga si Allen sa ibinigay sa kanyang payo ng tatay ko. Pero syempre kumalat na po yung usap-usapan noon sa baryo namin na baka aswang daw si Mang Nanding. Hindi maiiwasan talaga na mapag-usapan yon. Simula nun, nagbago si Mang Nanding at naging mailap ito sa mga tao. Malayo sa Mang Nanding na nakilala namin noon. Pero karamihan sa mga tao sa baryo naniniwala pa rin na hindi siya masama. Talagang grabe lang yung ginawa sa kanya ng tatlo na nagtulak sa kanyang gumanti. Buti nga hindi niya pinatay. Simula din nun, nagpakatino na rin yung tatlong barumbado. Minsan talaga may mga mabubuting tao na nagiging masama dahil din sa kasamaan at kalupitan na ginawa sa kanila ng ibang tao. Kahit sino pa, maging mabuti po tayo sa ating mga kapwa. Hanggang dito na lang ang kwento at maraming salamat.